Hello guys! Welcome po sa aking vlog dito sa Turkey. So ngayon pag-uusapan po natin yung advantage at disadvantage ng trabaho dito sa Turkey. Kung ikaw ay gustong mag-apply or magtrabaho dito sa Turkey. Unang-una, sinasabi ko nga na yung trabaho lang talaga na ino-offer sa atin dito sa Turkey ay ang pagiging nanny. Wala na pong iba. Wala din pong caregiver dito sa Turkey. Nanny lang po talaga. Kaya ikaw, kung galing ka po ng ibang bansa, dahil nga yung tinatanggap dito sa Turkey ay mga ex-abroad lamang, kapag first-timer, medyo malabo talagang makapasok kasi hindi nga sila kumukuha ng first-timer dito sa Turkey. So, halos nang kinukuha po nila ay mga ex-abroad kasi mabilisan yung process. At yung mga ex-abroad ay kumbaga kapag nasa employer na sila ay hindi na sila kailangang turuan pa ng mga amo dahil nga yung amo dito ay sobrang napaka-busy nila. Kaya gusto ng mga employer dito is yung may common sense ka na sa mga ginagawa mo na hindi ka araw-araw tinuturuan. So isang rason din yan na ex-abroad yung kinukuha dito sa Turkey dahil nga sa mga documents na mabilis i-process. Dahil nga minsan kapag active pa nga yung ating mga papers doon sa POAA, hindi na kailangan nating mag-training. Kaya unang-una, ito yung gusto kong i-share, yung pagiging nanny dito sa Turkey. So ayan, ang nanny po ay very in demand po dito sa Turkey ngayon. At ngayong taon, medyo tumaas na din yung sahod dito ng mga nanny. Every year po siya tumataas talaga yung sahod dito. At yung sahod na tinatanggap natin bilang mga nanny dito sa Turkey ay US dollar po siya. So ibig sabihin tumatanggap tayo ng sahod na US dollar, hindi po pera dito sa Turkey. And isa pa na gusto ko ding sabihin na yung mga gustong mag-apply dito sa Turkey, lalo na kapag nasa ibang bansa din kayo, hindi po pwede na magpunta kayo dito sa Turkey walang cross-country. Dapat uwi muna kayo sa Pilipinas at doon po kayo mag-process kasi po hindi po kayo binibigyan kapag turista ka po dito sa Turkey. Sa Turkey, makakapasok ka po na tourist. Pero kung gusto mo magtrabaho, hindi po pwede kasi hindi ka po bibigyan ng working permit. Hindi na po sila ngayon nagbibigay ng working permit sa mga turista at sa mga gustong magtrabaho dito sa Turkey kung ikaw ay tourist lamang. Sa ngayon, napakadami na din pong nag-apply sa akin. By the way guys, yung mga gusto pong mag-apply papunta dito sa Turkey as nanny, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook page. Pakihanap po ng aking Facebook page. Ang pangalan po ng aking Facebook page is CC in Turkey. Yan lang po ay pangalan. Hindi po yan yung totoong pangalan ko talaga. Pero yung pangalan ng page ko ay CC in Turkey. Doon nyo po ako kontakin kapag hindi po ako active sa aking YouTube channel. Pwede kayo mag-PM doon sa Facebook page ko para ma-replyan ko po kayo. So doon talaga may-message yung mga aplikante sa akin. Ilalagay ko po yung link sa ibaba sa chat box dito sa aking YouTube channel at doon nyo po ako hanapin sa aking Facebook page kung sigurado po kayong mag-apply. So yung mga ini-entertain ko talaga po ay mga sigurado ng mag-apply or yung nasa ibang bansa na patapos na po yung kontrata. Pero kapag malayo pa po matapos yung kontrata mo, pwede ka lang muna manood ng aking vlog para may idea ka po kung paano mag-apply dito sa Turkey. So, yung babayaran naman, yung babayaran ay unang-una yung visa. Ang visa ay 135 USD. Yan yung babayaran mo. Ikaw mismo yung magbabayad niyan sa Turkish Embassy kapag hired ka na. So, 135 USD. Siguro nasa 7,500 pesos. Yung medical fee mo na 5,000 kapag hired ka na din. At agent fee na 20,000 pesos dahil agent nga ako yung nagre-refer sa inyo na mabigyan kayo ng amo sa agency. So yung tatlo lang po na yan, medical, visa at agent fee. So yan lang po yung babayaran nyo. Wala na po kayong babayaran sa agency dahil ngayon no placement fee at no processing fee na po tayo dito sa Turkey. So ayan po, pinapaintindi ko sa inyo na walang placement fee, walang processing fee. Yung babayaran nyo lang po ay agent fee
medical at visa, yung tatlo na yan. Siguro lahat-lahat nasa 33K lang. Hindi kasama yung pamasahe mo dyan, syempre, kapag ikaw ay nag-a-apply. So, ayan po, maliwanag po yung aking sinasabi ngayon. Syempre, gusto ko ding ipaintindi sa inyo once na sa akin po kayo nagpasa ng inyong video intro, ipapasa ko po yan sa may-ari ng agency dito sa Turkey. Ang agency po natin ay nandito siya sa Turkey. Once na na-hard ka na po dito sa agency sa Turkey, ang agency mo po, ibig sabihin ng agency mo ay dito po sa Turkey kapag na-hard ka na. Ang process po dito ng pag-hard ng mga amo sa Turkey ay selection process po siya. Ibig sabihin, magpapasa ka ng video, magpapasa ka ng info mo, pipili po yung mga amo kung sino sa inyo yung nagugustuhan niya. Kapag ikaw po yung napili niya na gustong interviewin, dapat 100% po yung ibibigay mo na sagot during interview para ikaw po yung mapipili. Kasi hindi ibig sabihin na napili yung video mo ay ikaw na po yung kukunin ng amo. Selection process po dito ang pagkuha ng mga amo sa Turkey. So once ikaw ang hard na or ikaw yung napili ng amo, sa Pilipinas, doon mo kumpletuhin yung lahat mo na requirements, lahat-lahat ng requirements na binigay ko sa'yo. Tapos, kapag dumating na po yung documents galing sa agency, ipapasa sa'yo through WhatsApp. Yung gagawin mo dyan ay ipaprint mo lahat ng documents na yan kasi yan po yung gagamitin mo po sa Turkish Embassy. Ipapasa mo yan sa Turkish Embassy. Before mo ipasa, may fill upan ka po dyan, magsisignature ka po dyan sa pinasa sa'yo na documents galing sa agency. So, yan po yung gagawin mo. So, ayan lang po muna. Tapos, after na naka-visa ka na, pwede ka nang mag-medical. After medical, so syempre maghihintay ka ng medyo matagal-tagal kasi yung processing po ng pagpunta dito sa Turkey ay umaabot po siya ng 2 to 3 months. Umpisa nung nag-apply ka sa Turkish Embassy, dyan ka po magbibilang. So 2 to 3 months po yung process ng pag-apply dito sa Turkey. So, after ng medical mo, maghihintay ka ng visa, maghihintay ka ng OEC, ng kontrata galing po sa Polo, Lebanon. Yung ating Polo ay nandito po sa Polo, Lebanon. So, nandun po nanggagaling yung ating kontrata, yung ating OEC. Yan yung mga hihintayin natin po para makompleto yung ating requirements, tsaka yung medical. So, yan lang po yung masishare ko na kung paano mag-apply dito sa Turkey.